tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, natutuwa ang Diyos na tayo'y sumusunod sa Kanya. Pero mas matutuwa siya at ikagagalak ng Diyos kung pati din ang ating puso ay sumusunod sa puso ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan, dahil sa ating mga iba't ibang pagsubok, nawalan tayo ng pag-asa, nanghina tayo sa ating pananampalataya. Minin natin ang ating mga pagkakamali sa mga pagkakataon din na kapag maayos ang lahat, nakakalimutan natin maging tapat sa Diyos. Muli tayong magpakumbaba, minin natin ang ating mga pagkukulang para makita tayo minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa ating tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila
pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang, nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Alleluia, 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 alleluia. Hirap kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatansyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagtapos niyon? Baka mailagay ang pundasyon ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakita dito. Sasabihin nila, nagsimula magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti? Kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. Hindi po ba kayo nagtataka sa pagkadami-dami ng mga tao na sumusunod kay Jesus? Bakit dito pa niya sinabi itong mga bagay na nakakasira ng loob? Sabi sa Ebanghelyo, hinarapan daw ni Jesus ang maraming tao at sinabi sa kanila ang kondisyon ng pagsunod sa Kanya. Una, dapat daw kamuhian natin ang ating mga pamilya, ang ating sarili para sa pagmamahal natin sa Diyos. Pangalawa, dapat pusanin natin ang ating mga krus. Hindi ba nakaka-discourage ang mga salita ng ating Panginoon? Lalong-lalo na nung panahon po niya, nangingilabot ang mga tao kapag naririnig nila ang salitang krus. Dahil ang krus ay isa pong death sentence. Ang krus ay parusa po ng mga Romano para sa mga kawatan, para sa mga kriminal. Hindi ba nag-aalala si Jesus na baka mabawasan yung mga taong sumusunod sa Kanya? Di ba? Mas maganda na dumami pa yung mga tao na sumusunod sa Kanya. Sigurado lang nung narinig ng mga tao itong aral ng ating Panginoon, merong iba na tumalikod, umurong, at hindi na sumunod sa Kanya. Pero bakit nga ba sinabi ni Jesus
ang mga bagay na ito. Ito ay marahil pinapaalala sa atin, hindi naghahanap ang Panginoon ng mga tagahanga kung hindi ang gusto niya ay mga tapat na tagasunod. Remember, my dear friends, our Lord Jesus do not want fans, but the Lord desires true followers. Magandang pagnilayan yan. Magandang itanong sa ating sarili. Sa aking bang pagkakristyano, sa aking bang pagkakatoliko, sa aking pananampalataya, ako ba ay fan ni Kristo o ako ba ay follower ni Jesus? And there is a big difference between these two, a fan and a follower. Magkaiba ang tagahanga sa tagasunod ni Kristo. A fan is comfortable, but a follower is faithful. Ang mga fans, nakikinabang. Pero ang mga followers, nag-aambag. Ang mga fans, sa gilid-gilid lang. Pero ang mga tunay na followers, nasa gitna ng bakbakan. Ang mga fans, tagapanood lang. Pero ang mga followers, nakikilahok. Ang mga fans, sunod-sunuran lang sa marami. Pero ang mga followers, sumusunod sa iisang Diyos. Ang mga fans, nakikinig sa salita. Pero ang tunay na follower, isinasabuhay ang salita. Ang mga fans, namumuhay ayon sa nararamdaman ng damdamin. Pero ang follower, namumuhay sa pananampalataya. Ang fans, nais lamang ay pagpalain. Pero ang mga followers, yumayakap sa pasanin. Ang mga fans, gusto lang magsuot ng korona. Pero ang tunay na follower, nagbubuhat ng krus. Ang mga fans, panandalian lang yan. Pero ang tunay na follower, panghabang buhay yan. San ka dito, kapatid? Are you just a fan or are you a true follower? Ang Diyos, nagpapadala ng pagsubok minsan para ihiwalay yung mga fans sa followers. Oo, very passionate po ang mga ibang fans. Meron mga iba, kapag paparating na magko-concert ang mga idol nila, bibilihin nila lahat ng mga merchandise. Pinapanood nila lahat ng mga concert, memorize nila, inaawit yung kanilang mga kanta, araw-gabi. Pero pansinin nyo ito, kapag nagkaroon na ng skandalo yung idolo nila, kapag nagkaroon ng pangit na komento sa social media, kapag nagsawa na rin yung mga fans, tumitigil sila, umaalis sila. Di po ba? Ibang-iba kapag tunay na follower ka. Kasi kahit na meron kang pagsubok, kahit na meron kang problema, diyan ka nagiging mas malapit sa Diyos. Kahit na nangihina ka, sa pagkapit mo sa Panginoon, sa iyong pananalangin, diyan ka lalong lumalakas. Ang mga tunay na follower, habang tumatagal, tumitibay ang kanilang pananalig, sinusundan nilang mas tapat ang Diyos. Oo, hindi naman perpekto ang mga follower ni Kristo, pero sa bawat pag-ahon mula sa pagkabigo, diyan mas lumalakas ang grasya na bigay ng Diyos. Kung ang mga fans ay may nararamdamang saya sa paghanga nila, tayo pong mga nananalig sa Diyos, mga followers ng ating Panginoon, nakakatanggap tayo ng lakas, ng kapayapaan sa pagsunod natin sa Kanya. Nung po minsan, nanonood ako ng interview ni Jim Caviezel. Di ko po alam kung kilala niyo siya. Siya po yung aktor na gumanap na Jesus Christ doon po sa Passion of the Christ. Binigyan daw po ng babala ni Mel Gibson, yung director ng The Passion of the Christ, itong si Jim Caviezel. Sabi niya, kapag lumabas kang Jesus Christ, yan yung matatandaan ng ibang mga film company sa'yo. Baka hindi ka na magkakaroon ng ibang proyekto. Pero alam niyo, sabi ni Jim Caviezel, tinanggap daw po niya yung role kasi yung kanyang palayaw, JC. Jim Caviezel, Jesus Christ. Pero pangalawa, naniniwala po itong si Jim Caviezel na mission niya na ipalabas yung itsura ni Jesus sa pelikula dahil kahit naman po siya, Kristiyano po siya, may malalim po siyang pananampalataya sa Diyos. At sabi po ni Jim Caviezel, nararamdaman niya na kagustuhan ng Diyos na gawin niya yung movie na yon. Pero alam niya yung nangyari.
habang pinifilm po nila yung Passion of the Christ, ang dami pong mga aksidente nangyari dito sa aktor na ito. Nung minsan daw po, habang binubuhat niya yung krus, na-dislocate yung kanyang shoulders. Habang siya po ay nagfi-film, nahulog po siya doon sa krus, pumutok po yung labi niya. At nung malapit na daw pong matapos yung pag-shoot doon sa scene sa Kalbaryo, habang nandun po siya, nakapako sa krus, biglang kumidlat, tinamaan po siya. Pero kahit na ang dami pong mga masasamang karanasan, nagpatuloy pa rin po itong si Jim Caviezel. Kasi sabi niya, alam na alam mo na ang masama siyang nagiging balakid dun sa pinapagawa ng Diyos. Ang dami niyang pinapadalang problema. Pero kahit na nahirapan po siya, hindi po tumigil si Jim Caviezel. Alam niyo po ang mabuting balita. Noong natapos po itong film nung naipalabas, ang Passion of the Christ, naging #1 top grossing film. Kumita daw po ito ng mga $630 million sa US pa lang po. Tama po ang Panginoong Jesucristo. May gastos, may halaga, may kapalit ang pagiging alagad niya. Kaya nga dapat, sabi niya, pakaisipin niyo. Pero kung pipiliin natin ang masama, matatalo tayo. Kung pipiliin natin ang mabuti, paglalaban tayo ng Diyos. Amen? Kahit na merong halaga ang pagsunod natin sa Diyos, mas marami naman ang balik nito. Amen? Kung hindi ka susunod sa Diyos, mas marami pa, mas malaki pa ang mawawala sa iyo. Tandaan niyo po, ang gastos ng pagsunod ay pansamantala lang. Pero ang gantimpala sa pagsunod sa Diyos ay walang hanggan. Meron lang po akong huling good news. Pahabol lang po. Noong po mga nakarang buwan, pagkatapos ko po magmisa dito ng umaga, nilapitan po ako ng mag-asawa, nanggaling pa daw po sila sa Antipolo. At hindi ko po sila nakilala, pero sabi niya, Father, baka nakalimutan niyo na. Binless niyo po ako last 3 years ago. Pinakatignan ko po yung babae, naalaala ko na. Kaya hindi ko po siya agad na-recognize kasi nung binless ko siya, halos wala na po siyang buhok. Kasi may cancer po siya. Pero ngayon tumubo na ang buhok niya. At ano po ang mabuting balita, for the last 3 years, she is now cancer-free. Wow, God is good, sobra-sobra. Opo, totoo minsan, kung sino pa yung nananampalataya, naniniwala, siya pa yung maraming mga krus, mga problema at pagsubok sa kanyang buhay. Pero kahit na sinasabi ng ating Panginoon na yakapin yung krus na yan, di naman niya sinabi na iiwan niya tayo. Kasama natin ang ating Panginoon sa pagbubuhat natin sa ating mga krus. Hindi niya tayo papabayaan na mabigo. If we follow Christ, Christ will strengthen us. And as St. Paul has told us, we can do everything in Christ who lives in us. Madali lang po maging fan, mahirap maging follower. Ang mga fans, parang mga bula lang yan madaling mawala. Pero kapag tunay kang follower, para kang bato, para kang pundasyon, matibay ka. Kaya nga, gaano man kalakas ang ating mga problema, kung follower ka ni Kristo, mas malakas ka kesa sa mga problema mo dahil ang sinasandalan mo, hindi lang pader, kung hindi ang pinakamatibay na bato, ang Diyos. Mga kapatid, huwag kayong matakot, maging totoong alagad ni Kristo, yakapin natin ang ating mga krus, ang ating mga pagsubok. Dahil sabi nga ni San Juan ng Cruz, those who seek the cross of Christ will also discover the glory of Christ. May sarap, may kaluwalhatian pagkatapos ng ating mga hirap at pinagdaraanan. Basta tapat ka kay Kristo, magiging tapat din siya sa iyo. Palalakasin ka niya at dadalhin ka niya sa kanyang kaharian sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo nang hindi pa bago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga payak ng iyong anak. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at tinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kilalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Madali po ang maging fan. Mahirap ang maging follower. Madali ang maging fan, ipakita mo, ikaw ay tagahanga ni Kristo. Bumili ka ng krus, sabit mo dyan sa liig mo. Dekorasyon lang yan. Ang mas mahirap ay pag kunin mo ang krus na yon, lalagay mo sa iyong likod. Ang mas mahirap ay kapag binubuhat mo ang iyong krus, ang iyong problema, ang iyong pagsubok. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kapag ikaw ay tapat na nagtitiis at dinadaanan mo ang lahat ng hirap ng buhay na may pananampalataya, kahit na napakalaki ng gastos nito, may malaki damang balik ito sa iyo. The greater the risk, the greater the reward. Ano yung kailangan mong bitawan na sarap sa iyong buhay para makatanggap ka pa ng mas maraming pagpapala ngayon sa iyong buhay? Yan ang ating ipagdasal. Lalong-lalo na yung mga nakasanayan nating kasalanan. Naway magkaroon tayo ng pagkamuhi dito. Di ibig sabihin, ikaw ay komportable na, yan ay makakabuti sa iyo. Kailangan nating takwil ang ating sarili, yakapin natin ang hirap ng pagsunod kay Kristo, dahil ang balik naman nito ay buhay na walang hanggan. Miling pa tayo na mas maraming grasya ng tatag at lakas galing sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.